salita ng Diyos patungkol sa what prayer can do. Yan. So, what prayer can do. Marami na po tayong napakinggan na preaching about this. Amen po ba mga kapatid? Amen. May mga natatandaan po ba tayo? Or siguro mas mainam na sabihin ay may improvement po ba yung ating prayer life? Yan. So, sige. Atin pong buksan ang ating mga dalang Biblia sa Colossians chapter 1 verses 9 to 11. Colossians chapter 1 verses 9 to 11. Babasahin po ng mga kapatid na babae sa verse 9, and then mga kapatid na lalaki sa 10, and then lahat po tayo sa verse 11. Nakita na po ba mga kapatid na babae? Praise God. Mga sisters. Sige, Colossians 1 verse 9. For this cause, ano? Sige pa, mga sisters, nakita na po? Amen. Praise God. So, for this cause, we also see that today we hear that do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, my brothers. Ay lahat, verse 11. Strengthen all might according to His glorious power, and to all patience and long-suffering with joyfulness. Sige po tayo sandaling manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos naman na dakila sa lahat, sa pangalan naming Panginoong Sus, patuloy po kami nagpapasalamat for making us victorious tonight, Lord, na kami ay narito upang muli makapakinig at mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kami bigyan ng spirit of wisdom, understanding, na gumula sa iyo, Panginoon, upang maunawaan namin lubos ang bawat salita mo na aming mapapag-aralan tonight. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming gagawin. Ito ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus, ang lahat ng sabi ng Amen. Sa ibang version ang sabing gano'n, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Sabi niya, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. So doon muna tayo, no? So sa gabing ito, magiging inspiration natin si Apostle Paul. Yan. Kilala niyo po ba si Apostle Pablo? Yan. So ang prayer ni Apostle Paul dito ay nakatuon doon sa spiritual growth ng mga believers sa Colossian Church. So ang kanyang prayer, ang first part of his prayer ay nakatuon sa knowing God's will. Yan, yun yung first part. Diba? Sabi niya, fill you with the knowledge of His will. And then, ang second part is living a life worthy of the Lord. Yan, yung kanyang prayer. So, para maunawaan natin lubos, isummarize natin yung kwento. No? Sa Apostle Pablo that time ay nakakulong. Tapos, dinalaw siya ng kanyang co-worker na si Epaphras. So, syempre, dinalaw siya, kwentuhan, no? At nag-report ito si Epaphras. Nagbigay siya ng update sa mga nangyayari doon sa Colossian Church. So sa kanyang pag-report, sa kanyang pag-update, meron siyang good news at bad news. Anong gusto niyo unahin? So doon muna tayo sa good news. Ang good news, sabi ganon, ang mga Christians sa Colossian Church ay may pananampalataya sa Panginoon Jesus. No? At meron silang pag-ibig sa mga banal, sabi nga sa verse 4, makikita natin yan. So, ibig sabihin, meron silang pag-ibig sa kanilang kapwa mananampalataya. At sa verse 8, makikita din natin dyan na binabanggit, meron silang pag-ibig sa Espiritu Santo. Napakagandang balita po yan, mga kapatid, no? Yan. So, yung bad news naman, yan, may bad news. May good news, may bad news. So, dahil ang Colossian Church, Colossae, sabi nila, no? Dahil maliit lang po siyang bayan, at kagaya ng UAE, welcome ang iba't ibang mga lahi. No? Pag sinabing may iba't ibang lahi, may iba't ibang religion, yan. At ang Colossian Church, sabing ganon, they love to entertain different philosophies. They love to listen to different religious belief.
Parang, alam niyo yun, sabi nila nga, open daw, open-minded, ba tawag doon? Ma-open. Yan. So, kaya lang, dahil sa kanilang pakikinig, dahil sa kanilang pag-entertain sa different philosophies and religious belief, nag-cause ito sa kanila ng confusion. No? At itong mga religious belief na to, syempre, may mga ibang katuruan. No? Ang teaching nila sa mga believers sa Colossians ay, it's fine daw to believe in Jesus Christ, but Jesus is not enough. Yun yung tinuturo nila. No? So, ang nangyari tuloy, the Colossian church, the Colossians believers, sabi nga they started to feel empty. Na-confuse sila parang, hindi pa pala enough si Jesus? Ganyan. Diba? So, nung sila ay na-confuse, sila ay naka-feel ng emptiness, then yung spiritual nila ay naging weak. To the point na backsliding. Yan. So, alam ni Apostle Paul na napaka-delikadong kalagayan ang mga kapatid sa pananampalataya. No? So, bilang tugon, ang ginawa niya, siya ay sumulat. Gumawa siya ng sulat, letter of encouragement, and challenge to them na magkaroon ng greater devotion. No? At ang itong letter na ito ay, it is written to prove that Jesus Christ alone is enough. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. So sa verse 9, kung babalikan natin sa verse 9, yan, so sa verse 9, ipinaalam ni Apostol Pablo, no, sa mga believers doon na sila'y idinadalangin niyang minsan, idinadalangin niya sila ng ano po? Palagi, no? Maraming beses. Yan. Ikaw ba kapatid? Pinagpe-pray mo ba yung katabi mo? Pinagpe-pray mo ba yung kapatid mo sa pananampalataya? Amen! Okay, ilang beses? Palagi, madalas. Yan. Pag naisip mo lang. Yan. So mainam po, no, na when we pray for our brothers and sisters, brethren, paalam natin, no? Sulatan. Ngayon, marami ng paraan, no? Isang one way, ano sabi ka nun? One shot away. Di ba? Send ka lang na message, I'm praying for you. I pray that you will be, ganyan, di ba? So malaking bagay po yun, no? Yung simpleng panalangin na maikse, na ipinaalam mo sa kapatid, malaking kalakasan sa kanya yun. Amen po ba? Yan. So si Paul ay mapagmahal na kapatid sa pananampalataya. No, kaya kahit hindi niya pa nami-meet in person ang mga kapatid doon, ay kanya lang ipinag-pray, sabi nga no. So gayahin natin si Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Yan. So sa ating buhay, no, we need to make decision every day. Amen po ba? Babangon ka sa umaga, pagising mo sa umaga, ano na agad yung decision? Babangon na ba ako o mag-i-snooze muna? Yan, no? Ano ba ang kalooban ng Lord? O kaya, mananalangin ba muna ako o maliligo muna ako, mag-toothbrush, magbibihis? Yan. Ngayon, ang tanong, ano ang kalooban ng Diyos? At ano yung kalooban mo? Diba? A-attend ba ako ng gawain mamayang gabi o bukas? Prayer ba bukas, no? Yan. A-attend ba ako ng gawain ng Panginoon? Nang maaga? At hindi late? Ano ang kalooban ng Panginoon? So every day, we need to decide. Pag mga simpleng decision making, madali lang malaman ang kalooban ng Panginoon. Amen? Doon sa mga binanggit ko, alam nyo na agad kung anong kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Hindi na kayo na sabi na, paano ba? Alam nyo na yan. Kasi di ba alam naman natin ang mabuti at hindi mabuti. Yan. Pero, alam natin na marami rin Kristiyano, no? Maraming tao nahihirapan na malaman yung buong kalooban ng Diyos. No? Lalo na kapag mga major things, mga medyo complicated. Amen? Amen. Amen. No? Halimbawa sa trabaho, yan, major yan, di ba? Ano ba yung kalooban ng Diyos na trabaho para sa akin? Halimbawa, naghahanap ka ng trabaho, no? Ano, paano ba? Di ba? O kaya ikaw ay may trabaho ngayon at nag-iisip, alam mo parang hindi ito yung inalak kong trabaho, ito yung gusto kong trabaho, no? Yan. So, ayun na. Ano pa? Pag pasok sa isang relasyon,
Di ba? Sa isang relasyon, nawala yun. Purihin mo muna natin ang Panginoon. So, sa pagpasok sa isang relasyon, halimbawa, no? Paano mo malalaman? Ilan po dito yung single pa? No, single na babae. Di ba? Paano mo malalaman sino ba yung tamang lalaki para sa akin? Okay, sino ba yung tama, di ba? So, sino yung pipiliin mo? Okay, sino yung niligawan mo? Halimbawa, sa babae, no? Meron kang 10 manliligaw, no? Sister Jessica. Sister Rose. Paano mo yan aalamin? Ano ba? Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? So ano ba ang dapat gawin? Mag-pray. Kaya nga ang topic natin is what prayer can do. Diba? Pag nag-pray po tayo, sabi ka ng prayer, ito po yung title na prayer will fill you with the knowledge of God's will through the spirit of wisdom and understanding. So maaaring madalas natin naririnig, kaya kanina nag-pray si Brother Mark, diba? Wisdom and understanding, sabi niya ganon, maaaring kayo din na ipag-pray nyo, no, sa sarili nyo at sa kapwa nyo, yung about sa wisdom and understanding. So wag natin kakalimutan na banggitin na ito ay espiritu na galing sa Diyos. Ang sabi na, spirit of wisdom and understanding. Sige po, buksan po natin sa Isaiah 11 verse 2. Isaiah 11 verse 2. Nakita na po? Isaiah chapter 11 verse 2, anong sabi? The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of fear of the Lord. Yan. So, the Spirit of wisdom, understanding, knowledge. Yan. Kaya, no, kapag tayo po ay nagkamali sa pagpili ng trabaho, no? Mahabang sufferings po yan. Amen mga kapatid. Naranasan nyo na po ba yun? Lalo dito sa UAE, no? Pag ikaw nagkamali ng trabaho, 2 years contract yan. Hindi ba pwedeng na kasi 6 months ka pa lang, ayaw mo na, di ba? Resign na. Hindi. Either pagbabayarin ka or mababan ka. Amen po ba? So yun. Hindi ka basta-basta makakaalis agad. Lalo na sa relationship. Amen? Yan. Pag ikaw ay pumasok sa isang relationship, till death, sa pangasawa, diba? Till death do us part yan. So, kinakailangan talaga, ang hanapin mo ay yung tinatawag na perfect will of God. Sabihin mo sa iyong katabi, hanapin mo ang perfect will of God. Yan. Diba? Kaya, huwag tayo magbabase sa feelings. No? Brother, no? Huwag tayo magbabase sa feelings kasi ang feelings nagbabago. Nawawala daw yung feeling, sabi. So ano ba yung tinatawag ng perfect will of God? Ang perfect will of God, hindi kanyan sisirain, hindi kanyan ipapahamak, di ba? Hindi kanyan ilalayo sa Panginoon. Kumbaga, ang perfect will of God, ilalapit ka pa niya sa Panginoon, no? Yung ikaw ay mag-grow at lalo magiging useful and fruitful. Kaya napakahalaga. So ilan po ba yung gusto dito na malaman, mas malaman pa kung ano or paano malaman ang kalooban ng Diyos? Taas ang kumain, sabi lang Amen. Amen. Praise God. So pag-aralan natin ways on how to know God's will. Una, be filled with the knowledge of God's will. Doon sa pinasa po natin kanina, di ba? And to desire that you may be filled with the knowledge of His will, sabi doon. So, ang Greek word ng filled, F-I-L-L-E-D, is plero. Ang sabi doon is to fill to the full. So, pag sinabing to fill to the full, kung baka isang basong tubig, ay hindi siya puno lang, punong-puno. Ibig sabihin overflowing, no? To make it complete. Hindi 99%, hindi 99.9%, kundi 100%. Ma-filled, sabi ganon. So mga kapatid, ang tanong ko po, sa mga oras na ito, saan ka puspos? Sa Tagalog kasi, di ba, puspusin ka ng kaalaman ng Diyos. Kaalaman ng kalooban ng Diyos. Saan ka puspos sa mga oras na ito? Are you filled with hatred? Are you filled
with unforgiveness, guilt? Ikaw ba ay puspos ng takot, pag-aalala, negative thoughts, sama ng loob sa kanino man? Ikaw ba ay nasa same situation ng Colossian Church? No? Marami kang napapakinggan, entertain, na mga maling aral, mga negative thoughts. Meron ka mga nalaman, no? Mga nalaman tungkol sa mga ibang Christian churches. Hindi na tayo dun sa other belief, no? May nalaman ka sa ibang mga Christian churches kasi marami ka ng friends na Kristiyano, no? So nabalitaan mo na sila ay mabilis dumami, na sa kanilang church ay hindi gaanong mahigpit, no? Ano pa? So dahil doon, sa pagkaalam mo ng mga bagay na yon, nagdulot sa iyo ngayon ng confusion. Huwag na huwag mangyari. No? Huwag na huwag mangyari na dahil doon sa mga na-entertain mo, mga information, kaya ang dahilan ay ayaw mo mag-recommit sa iyong commitment sa ministry na kinabibilangan mo. Huwag na huwag mangyari na dahil sa mga information na yon na na-entertain mo, napakinggan mo, ay maging dahilan para ikaw ay umalis sa iglesia. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag na huwag mangyari. Kailangan po tayo ay mapuspos, ma-feel ng knowledge of God's will. Walang masama po na tayo ay ma-feel ng knowledge of technology, AI, no? Pero wag natin hayaan na iyon ay maging cause para tayo ay ma-confuse. No? Maraming mga tao may religion pero walang relationship. Maraming mga tao, maraming alam sa salita ng Diyos pero hindi nilalakaran o sinasabuhay ang salita ng Diyos. Huwag tayong maging kagaya nila. Head knowledge lang at walang heart knowledge. Yung knowledge na tinutukoy dito, no, be filled with the knowledge, sabi gano'n, ang tinutukoy dito na Apostol Pablo ay hindi yung mga kaalaman sa mundo. Diba? Knowledge pala eh. Marami akong alam. Diba? Sabihin mo lang, Matt. Hindi, no? Ito po ay knowledge patungkol sa Diyos, no? At hindi lang basta tungkol sa Diyos, kundi ito yung nai-experience mo ang Diyos, diba? Sabi niya nga, it's all about experience and relationship. Palagi natin nadidinig kay Pastor Elisa, no? Yung sinasabi niya na alam mo na ang Diyos ay dakilang manggagamot. Hindi dahil nabasa mo sa Bible, hindi dahil may nag-testimony, kundi dahil naranasan mo ang kagalingan. Amen po ba? Yan. So yun yung ma-feel tayo, maranasan natin, ma-experience natin yung presensya ng Panginoon. No? Halimbawa, mas medyo may nagtanong, masipag ba yan si Brother James? Yan. Sasabihin ko, oo, masipag yun. Hindi ko sasabihin na, oo, masipag yun, sabi ni Sister Jessica. Kasi magka-flatmate sila, no? Pero ako sasagot ko, oo, masipag yun kasi tinulungan niya ako, no? Tumulong siya nung anniversary, nag-GST yan, di ba? So, na-experience ko, na-witness ko mismo. So, yun po yun. I have knowledge, di ba, na masipag siya. Amen? Yun. So, ang Colossians 1 verse 9, nagtuturo sa iyo at sa akin, para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Una po ay tayo ay ma-feel ng knowledge of God's will. Kahit po ikaw makatapos ng master's degree, PhD, di ba? Kabisado mo yung different flags of the world, di ba? Pero hindi ka naman puspos ng kaalaman ng Diyos, di ba? Patungkol sa Diyos, ng kalooban ng Diyos. Hindi mo nga alam yung books of the Bible, hindi mo mabuklat ang Biblia, di ba? Hindi mo alam yung story of Jesus. Mahirapan ka talaga malaman yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Yan. So you have to pray. First pray and then study God's Word. Para po tayo ay ma-feel ng knowledge of God. We have to study God. Hindi yung study how to, di ba? Yung mga ibang bagay. So let's pray. Praying to be filled with the knowledge of God. Yun yung una. Pangalawa, grow in all spiritual wisdom.
Yan tayo sa verse 9. Diba sabi? Filled with the knowledge of His will in all wisdom. So kaya tanong, Sister Jen, how to have wisdom? Or how to grow in wisdom? So, hindi mo pwedeng magkaroon ka ng wisdom kung wala kang knowledge. Lahat mag-i-start sa knowledge. Diba? Para ikaw ay magkaroon ng knowledge sa isang bagay, ano ang dapat gawin? You have to study. Diba? Kailangan mong aralin. Si Brother Roger Matangkad, marunong yan maglinis ng washing machine, mag-repair, di ba? So, inaaral niya yun. Inaaral niya, di ba? Yung mga kasama natin, mga nurses, pharmacists, engineer, di ba? Mga engineer. Talagang natin yung Brother Mark, no? Nag-aral sila doon sa field na yun, kaya sila ay may knowledge. Amen po ba? And then, dahil sila ay may knowledge, nai-apply na nila, di ba? Nai-apply na nila. So, nagkaroon sila ng nagiging expert, sabi nga gano'n, ng wisdom. To save with our spiritual life. Di ba? Hindi ka magkakaroon ng spiritual wisdom kung wala kang knowledge sa spiritual. No? Wala kang knowledge sa Diyos. Hindi mo talaga lubos na maiintindihan, malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi mo pag-aaralan ang salita ng Diyos. No? Ang laging narinig natin, di ba? Read, listen, study. Hindi nawawala yung word na study. Di ba? Kasi kapag walang study, read ka lang, listen ka lang, walang ano. Wala, di ba? You really have to study. Hindi yung pinakikinggan mo. Kailangan in-study mo, maisa puso mo siya. Para kahit walang manual, tama ba? Kahit walang, ano yun, how to, di ba? Nandun na yun kasi naaral mo na siya. Di ba? Kahit nakapikit ka, kaya mo. Di ba? Si Sister Joanne, tanongin natin about sa engineering, di ba? Masasagot niya yan. Kasi talagang inaral na. Halimbawa, yung mga driver, mga nagdadrive ng sasakyan, di ba? They have the knowledge sa traffic rules. Amen po ba? Bago makakuha ng life lisensya, dapat kailangan alam mo yung traffic rules, di ba? So, you are following the rules to avoid accident. Siyempre, traffic fine. Yan. Sa James 4:17, basahin ko na lang ang sabi sa ESV version, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Yan. So, anong halaga na alam mo yung traffic rules kung nagbabiolate ka naman? Ewan mo ba? Anong halaga na nalalaman mo yung salita ng Diyos kung hindi mo naman alam paano i-apply sa buhay mo? Diba? Ang wisdom, malaki yung tulong yan para hindi po tayo magkamali sa ating mga desisyon, para hindi po tayo magkasala. No? So, pursue wisdom sa pamamagitan ng pananalangin, to study the Word of God diligently. Diba? So, I remember yung isang pangyayari sa buhay ko, short testimony, nung bago kami magkaanak, or first yung eldest, si Faith, sabi ko noon, Lord, I believe, I pray na mabisahan po namin siya. Yeah, so to make the long story short, nabisahan naman po namin siya, pero kami po ay nagbayad ng more or less 5,000 dirhams. Yan, diba? So after 2 years lang yun. I-renew nyo yun after 2 years. So nag-pray na naman ako, everyday pray. Kaya diba, what prayer can do? Everyday ako nag-pray, Lord, I believe, I declare. Pag narinig namin yung visa niya, hindi na namin kailangan magbayad ng 5,000. Diba? I don't know how. Diba? Wala akong maisip na paraan. Pero while I'm praying, there's a thought. Diba? I believe it's from God, wisdom from God. Sabi doon, ba't di mo kausapin ng PRO nyo? Papalitan mo yung position mo sa visa. Diba? Yung position para mabisahan ang sponsor ng yung family. Diba? O ano, isa yun. At ginawa ko yun. At praise God, yun nga, pinalitan nila ng computer engineer, kahit hindi naman ako engineer. Diba? Praise God. At hindi lang mabisahan ng anak, pati yung asawa. So, napakagaling ng Panginoon. Amen po ba? Napakatalino ng Panginoon. Amen? Yan. So, para magkaroon ka ng wisdom, you need to pray.
Diba? Pray, 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 and then study God's Word. Diba? Upang malaman mo ang kalooban ng Diyos. Sa buhay natin, palaging may mga choices. Maraming opportunities. Paano mo masasabi na pinili mo yung kalooban ng Diyos? Sabi ko nga kanina sa paghahanap ng trabaho, sa pagpili ng mapapangasawa, maging sa paglipat, nilipatan ng bahay, di ba? Kalooban kaya ng Diyos na sa Dubai ako titira, Abu Dhabi ang aking trabaho? Kalooban mo ng Diyos yun? Kung mapapalapit ka naman sa Diyos, di ba? Yun eh. Kahit yung distance ay malayo, pero kasi nalala ko nun, no? Yung unang-una ko dito sa UAT, ang unang trabaho ko po ay nagdala ako sa Gantut, boundary ng Dubai tsaka Abu Dhabi. Ang layo nun! Di ba? Paano po atin nang gawain ng Panginoon? Pero hindi basihan yung layo eh. Kung saan ka mapapalapit sa Diyos. So doon, dinadaanan ako nila Pastora from Dubai, tapos punta dito, mag-leadership training. So yun. So ang lagi nating basihan is, ito bang bagay na to, pag pinili ko, mapapalapit ba ako sa Diyos o mapapalayo ako sa Diyos? Diba? Ganun po, no? Hindi po yung paano ba kayo pumipili or nagdidesisyon. Kumukuha kayo ng coin, toss coin, no? Ano? Tao o kalabaw. Ngayon, hindi, diba? Dirham tayo eh. Yan. So, wag naman ganun, no? O kaya, mapili ka ng nililigawan mo, no? Kung sino yung unang pumasok sa pinto. Diba? Ganon. Wag ganon, no? Maraming opportunities po na dumarating sa buhay natin. Ito ay trap lang ng kaaway ni Diablo. No? May mga options na parehong maganda, no? Pwede naman sa Canada, no? O kaya saan pa? Australia, yeah. So sa mga ganyang bagay, you really need wisdom from God, no? You really need discernment, sabi nga gano'n. Hindi yung ikaw ay mini, mo. Di ba? May mga gano'n. Yan. So ano man po, sabi niya gano'n, ang sino man, James 1:5, inote ko na lang, ang sino man kulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. If any of you lacks wisdom, you should ask God, no? Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Yan. So ano man daw po yung hingin natin sa Diyos na mabuti. May karugtong, no? Hindi sinasabi na ano man ang hingin mo, ibibigay sa iyo. Hindi. Ano man ang hingin mo na mabuti, di ba? Ibibigay sa iyo. Sigurado ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero verse 16, may karugtong, sabi doon, but let him ask in faith. Kailangan may pananampalataya. So when you ask for the spirit of wisdom and understanding, diba? Halimbawa, nasa isang decision, magdi-decide ka, diba? You need wisdom. Lord, you have to have faith and confidence, sabi gano'n, na binigay na sa iyo, no? Diba? Sa trabaho. Naka 6 months ka na sa trabaho, ang tanong mo pa rin ito, kaya yung kalooban ng Diyos. Yeah, diba? Nagmumuri ka pa rin, nag-aalinlangan ka pa rin. So, kung hihingi po tayo sa Diyos, sabi nga, diba, according to your faith, it will be done unto you, diba? Pero take note po, no, it doesn't mean na may faith ka, confident ka sa hinihingi mo ay kalooban na ng Diyos, no? Let's say, confident ka, no? Meron offer na trabaho, 10,000 dirhams sa sahod. Diba? Confident ako, bibigay sa atin ng Lord. Diba? Gusto ko ito yung gusto ko. Kasi yung day off pala ay walang day off ng ng Sabado-Linggo. Walang day off na kung saan makaka-attend ka ng mga gawain ng Panginoon. Sa tingin nyo, kalooban ng Lord? Magsabi ng Amen. Wala mang Amen. Yan. So, bakit Pero may mga bagay, no? Halimbawa, gustong-gusto mo. Ginrap mo ngayon siya. Diba? Ang mangyayari niyan, sa decision making mo sa buhay, kapag ang kalooban mo ang nasunod at hindi yung kalooban ng Diyos, permissive will. Yan. Alam niyo po yung permissive will? Parang lalong gumulo sister din. Kanina, hiniisip ko pa lang, parang malaman yung kalooban ng Diyos. Ngayon may permissive will.
Hindi. Yung permissive will, ano yan, pinayagan. Ala, gusto mo eh, di ba? Pinili mo yan eh. So, ay pinilit mo, sabi nga no. So ngayon, para hindi makapangyari yung permissive will, kasi ang permissive will, may mga consequences yan. No? Dahil nga hindi ka nooban ng Diyos, makakaranas ka talaga ng mga pagsubok, di ba? Makakaranas ka ng mga trials yan. Di ba? So remember, para malaman mo na yan ay perfect will of God, una, yan ba ay mabuti? Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay mabuti, di ba? Pangalawa, hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na ikakasira mo, di ba? Hindi ka niya ilalagay sa isang sitwasyon na ikakapahamak mo, di ba? Hindi ka niya ilalayo, kumbaga ilalapit ka pa niya. So yun yung laging ito kayang bagay na to, pag ginawa ko, yan, ganun, no? So, mag-grow ka ba spiritually? Lalo ka bang magiging useful o hindi ka na magiging useful, di ba? Kapag yon ang pinili mo. So, kapag nasunod ang kalooban ng Diyos, yun ay perfect will of God at ayan po ay napakasarap. Napakasarap kapag nasunod mo ang perfect will of God. Kaya naman mga kapatid, let's continue. Pray! Sabi mo sa iyong katabi, pray! Pray! Diba? Because what prayer can do, read and study God's Word and fear God. Yan. Pangatlo, I walk with spiritual understanding. Yan. So Colossians 1:9, verse 1:9, basahin ko na lang ulit. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom, and then yung last part, spiritual understanding. So bukod po sa knowledge and wisdom, palagi nating naririnig yung understanding. No? Kapag nagpipray mga kapatid, ikaw naman din. Kasi magkadikit po yan. Di ba sa Isaiah kanina binasa natin? Spirit of wisdom and understanding. Sa Tagalog, yan ay espiritu ng karunungan at kaunawaan. Ano ba yung understanding? Understanding sa Tagalog, pang-unawa. No? It means discernment or good judgment. Yan. So, bukod dun sa naririnig natin is give us the spirit of wisdom, knowledge, and understanding, meron din tayong mga na madalas na napapakinggan, naririnig. Halimbawa, uy, sister, attend ka sa Sunday, ha? Sasagot sa'yo, God's will. Yan. Diba? Brother, pray tayo midnight prayer, ha? God willing. Yan. No, nami-misuse actually yung pagsasabi ng God willing. Kasi, ang pagdalo sa gawain ay kalooban na ng Diyos. Diba? Ang pag-attend ng prayer meeting, prayer midnight cry, kalooban na ng Diyos. Diba? So, ang tanong, sinabi mong God willing, will mo ba? Gusto mo rin ba? Diba? So, kailangan, kasi parang sa ibang pag sinabi ng inshallah, medyo, na sila, no? Parang ayaw mo nang, kailangan mo maghintay na mas matagal, parang gano'n. Kasi, bahala na, parang gano'n. Pero sa atin, no, kailangan natin gamitin, kaya nga understanding, di ba? Kailangan natin maunawaan na hindi natin dapat minimisuse, di ba? Parang, dapat, attend ka sa gawain. Hindi God willing ang sagot to. Di ba? Kasi will na ng Lord yun. Ang kailangan nun, i-desire mo. Di ba? Naintindihan niyo mga kapatid, kasi ibig ko sabihin. So yun. So anyway, so lahat halos ng sitwasyon ng buhay natin, kapag walang understanding, magulo po. Amen po ba? Minsan dinutusan ko po yung driver namin mag-submit ng invoice para sa ADNOC. Sinubmit niya sa NPCC. Malaking gulo po yun. No? Yung invoice sinubmit sa ibang company. Yan. Pag hindi mo naintindihan yung inutos sa'yo ng boss mo, sigurado yan ay uulitin mo. Amen po ba? Mapapagod ka, di ba? Kailangan unawain mo. Ma-understand mo ng maayos yung kanyang instruction. Maraming mga relasyon, magkapatid, mag-asawa, magulang versus anak, nag-aaway. Bakit? Hindi magkaintindihan.
may misunderstanding. May mga taong nag-aaway dahil nahirapan ako nito Di ba? O kaya nag-make face. May sinabi ako nag-make face. Yan. Mukhang galit. Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Nakagalit na sa akin. Galit na kay Sister Bian, no? Mamaya ka sa akin. Di ba? Yung pala, yung mata niya, may ganyan ako na witness doon eh. Yung mata pala niya, ay talagang mukhang galit lang. Di ba? May mga ganong mukhang galit lang, pero hindi naman talaga galit. Nag-aaway, mag-asawa, madalas pinagtatalunan kung sino ang tama. Di ba? Sabihin niya, oo na, may tama ka na. Ginagawa no? Yan nga. Ibig sabihin, no, para maiwasan yung misunderstanding, ang kinakailangan ay maunawaan ng husband. Ayan, sa mga husband, magsabi ng praise the Lord. Di ba, mga husband, magkakatawa ko na to. Di ba? Kailangan nilang maintindihan na ang mga wife ay moody. No? Sabi nga gano'n, tinignan ko, average woman daw use about 20,000 words daily. No? Ang mga men, 7,000 lang. Yan. So, pag ang men ang madamdal, may problema. So, ang mga babae, normal yan. Amen mo mga sisters! Yan. So, pinapatama ko lang kayo. So, kinakailangan maunawaan ng mga husband si wife. At the same time, maunawaan ni wife si husband. Amen mga husband! Wow. Sabi ko na, bias to, sis. Yan. No? So, kumbaga, kailangan natin maintindihan, magkaunawaan. Sabi mo sa katabi, let's understand each other. So, naalala ko nun, no? Palagi po ako nagtatampo sa asawa ko. Pag napakalakas na yung sigaw niya, sinisigawan mo na naman ako, galit ka na naman. Yan. So, tatampo na ako niyan, di ba? So, hanggang sa dumating yung araw na naunawaan ko, ganun pala talaga yung mga Ilocano, no? Yung laging kala mo galit, no? Parang laging, yun yung ano nila, no? Sabi siguro Sister Jo, hindi lahat Sister Jen. Pero mostly, di ba? Mostly ng Ilocano, kasi alam niyo, kita ko, nag-uusap sila, tatawagin niya anak niya, nandito siya, tapos yung anak niya nandun. Ang anak niya, Isa! Sabi niya, gano'n, tapos nasagot naman, Iina! Di ba, alam niyo yun? So, malakas talaga yung boses nila. Hanggang sa yun nga, I understand now. Di ba? So, we must understand, kinakailangan natin mag-unawaan, no? Hindi po pwede, napagod ako, dapat mapagod ka din. Di ba? Hindi pwede po yun. Unawaan po tayo, no? Hindi po pwede break. Break sa dad. Break them, yan. So, nagkakatampuhan dahil ginawa mo na yung best mo, best effort, napagalitan ka pa. No? Mr. Janice. Ginawa mo na nga yung effort mo, nasisi ka pa. Yan. So, sa mga bagay, mga pagkakataon na ganyan, ang kailangan mo lang talagang gawin, lawakan ang paunawa. Malakihin ang understanding. Sa boss namin, sa mga boss namin sa office, no? Marami mga kulit, ang hirap i-handle. Ang motivation namin ni Sister Janice, matanda na kasi. Tumatanda na kasi. Yan. Diba? Yung iba naman ang sinasabi pag mga may boss na nagsisigaw, di ba? Baka may pinagdadaanan. Yan. So, meron kayong mga kasama sa bahay, di ba? Mga members sa ministry na matitigas ang ulo. Ano kailangan gawin? Understanding pa din. Di ba? Walk in spiritual understanding. So, yun. So, kung same thing with the spiritual life. First and foremost, we must understand, no? Kinakailangan natin maunawaan yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Bakit ba tayo nabubuhay? Bakit ba tayo binigyan ng chance para mabuhay sa 2026, di ba? Sabi sa John 3:16, ano sabi? God so loved the world. Because God loves you so much. Sabihin sa iyong katabi, God loves you so much. Yan, mahal ka ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na ikaw ay makasama sa langit at magpapahamak. So kapag naunawaan na natin
lubos yung kalooban ng Diyos. Yan yung kalooban ng Diyos. No? Ikaw ay makasama niya. Yung presensya niya ay laging sumayo. Kaya kahit kapag naunawaan mo na ng lubos, napuspos ka na ng kaalaman ng Diyos, kahit may marinig kang ibang religious belief, no? Kahit magkaroon ka ng awareness about other Christian churches, hindi ka mako-confuse. Hindi ka makakaramdam ng emptiness, hindi ka mahatid sa pag-quit sa ministry. No? Mahirap na yun na hindi mo alam, diba? Ang kalooban ng Panginoon. Alam mo po ba ang kalooban ng Panginoon or yung dahilan bakit ka nandito ngayon? No, bakit ka ba uma-attend ng mga gawain ng Panginoon? Bakit ka ba nasa praise and worship? Bakit ka ba nasa dance? Ano yung purpose? Diba? Because, God loves you. Diba? So, tamang panahon, end of the world, sarap. Alam yun? Diba? Ang nais ng Diyos, tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Naunawaan niyo po ba mga kapatid? Yeah, so praying that will fill us with the knowledge of God through the spirit of wisdom and understanding. Bilisan ko na lang po, ang pangalawang part ng prayer ni Paul ay living a life worthy to the Lord. So, ito yung prayer ni Apostol sa mga Colossians. At pwede or maging laman din ng ating prayer, no? Na tayo ay maging mabuhay na may kaluguran sa harapan ng Diyos. Maraming Christian, even preachers, sabi ganon, no? Active, hindi nag-absent, pero kulang sa pamumuhay sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, walang application. Sabi ganon sa verse 10 ng Colossians 1:10, sabi niya, ang prayer niya hindi lang basta malaman ng mga Colossian church ang tungkol sa Diyos o kalooban ng Diyos. Ang prayer niya ay for them to live it out, no? Yung spiritual growth. Hindi lang yung marami tayong alam sa salita ng Diyos, diba? It's about living the life that reflects Jesus. Makita sa atin yung katangian ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sabi nga, no, what does it mean to live a life worthy of the Lord? Ibig sabihin, no, nabubuhay ka na, napi-please mo, nag-glorify ang Diyos araw-araw. You are living in a way that you are honoring God in all situations, in private and in public. No? Living a life that is worthy going to heaven. Yan, no? You want to go to heaven, hindi ka nga nakapunta sa church. You want to go to heaven, hindi mo mabuklat yung Bible mo, magbasa ka man lang, di ba? You want to go to heaven, naiinit ka sa pananalangin. Then sasabihin mo, do you deserve the heaven? Diba? You deserve it. Parang hindi, di ba? So Proverbs 9:10 sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. So, what is to fear the Lord? To fear the Lord, Proverbs 8:13 is to hate evil. Diba? So kapag sinabing fear of the Lord, ito yung may reverence, may honor, may deep respect. Diba? You're pleasing God. Ayaw mo siyang ma-offend. You must hate evil because God hates evil. You must hate committing sin. Paggawa ng kasalanan dahil ayaw niya ng Diyos. Diba? So hindi mo pwedeng sinasabi na I respect God, I honor God, pero nag-enjoy ka sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? So when we embrace the wisdom of God, when we fear God, sabi nga noon, ang naitatanim natin righteousness, hindi kasalanan. Ang naitatanim natin peace at hindi trouble, sabi nga noon. When you say you fear God, you honor God, hindi dapat divided yung heart mo, yung loyalty mo. Ibig sabihin, pag Sunday or gawain ng Panginoon, ay sa Lord ka, pero pag the rest of the weeks, tama ba sinabi ko? Ibang araw, wala ka sa Lord, no? Wala yung loyalty. Pag walang nakakita, walang maninita sa'yo, nag-e-enjoy ka gumawa ng mga worldly things, no? Kumakanta ka ng worldly song, sasayaw ka ng worldly dance, di ba? Okay lang yan, basta huwag ka mag-live. Di ba? Okay lang yan, basta walang mag-video, walang ano. Sa tingin niyo po ba, nagpapakita po ba yun ng fear of God? Diba? Doon pa lang alam mo na kung mali o hindi, why you're hiding it. Because you don't want to be exposed. Diba? So bago mo gawin ang isang bagay, bago mo salitain ang isang salita,
isipin mo muna, mapi-please ba ang Lord kapag ginawa ko to? No? Kung absent ba ako sa gawain ng Panginoon, mapi-please kaya siya? Kung malilate ba ako sa gawain ng Panginoon, mag-glorify ba ang Diyos? Kapag inuna ko bang gumala ng Friday night or morning ng Saturday or Sunday before the gawain, hindi ka makagano, mapi-please ko kaya ang Lord? Hindi ko na lang sasabihin. Hindi ko na lang, alam niyo, hindi. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Ano sabi sa salita ng Diyos? Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng mga tao, di ba? So, mga kapatid, tayo po ay mabuhay, no? A life that pleases or glorify God in every way, in public and in private. At sabi gano'n, what does it mean to live a life na worthy? A life that bears fruit in every good work. We don't do good work to be saved. Diba? Hindi tayo gumagawa ng mabubuti para tayo ay maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti because we are already saved. Diba? Sa Ephesians 2:8 na yan. So bearing fruit in every good work, yung character of Christ magpakita sa atin, yung fruit of the Holy Spirit, diba? Tapos, yung good works, good deed, itunuturo sa lahat ng mananampalataya na dapat tayo ay tumulong sa mga gawain, sa maging bahagi ng ating pamumuhay yung paggawa ng mabuti, sabi gano'n. Lalo na pagtugon sa needs of the church na kinabibilangan mo. Ang tanong, are you aware doon sa needs ng kapatid mo? Are you aware? Inaalam mo ba, ano ba yung pwede mong maitulong sa church, no, sa Christian family na kinabibilangan mo? January pa lang po tayo mga kapatid, amen po ba? Isipin mo na, ano ba yung mga pwede mong itulong sa ABG Church for year 2026? No? Alam niyo po ba, ang isang buhay na walang bunga, walang pakialam yan. No? Walang care, walang concern. Sabi nga no. So, para masabi, makita na ikaw ay magbunga, maging concerned ka, mag-care ka. Sanayin natin yung ating sarili sa pagtulong. Hindi yung lagi mong hinahanap yung ikaw ay tutulungan. No? Give, take and take, hindi mag-give. Yan. So, hindi porket hindi ka GSG ay hindi ka na mag-aayos ng upuan. No? Hindi porket hindi ka GSG or mission team ay hindi ka na mag-welcome ng mga visitor. No? Ang paggawa ng mabuti ay hindi dapat seasonal, kundi lifestyle. Amen po ba? Amen. So, yun mga kapatid. Bilang conclusion, basahin ko ulit ang Colossians na 1:11. May you fill with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have a great endurance and patience. So maging desire natin, laman ng ating prayer, na tayo ay ma-feel ng knowledge of God's will sa pamamagitan ng spirit of wisdom and understanding, para tayo ay maging worthy, diba? Worthy para sa Panginoon. We should seek God's will every situation, every day, diba? We must understand the purpose, bakit tayo nandirito, diba? So, this year, gawin natin daily food, ang Word of God, yung pananalangin, makikipag-usap sa Diyos. Magkaroon tayo ng spiritual discipline. Diba? Kung sa pagkain hindi tayo nagmimintis, ganun din salita ng Diyos. Diba? Pag-isip, bago matulog. Let's soak our spiritual life doon sa presensya ng Diyos. Diba? Manalangin palagi, magbasa ng salita ng Diyos. Pagkat sabi nga po sa James 1:22, diba? Sa Santiago 1:22, natapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. No? Dahil kung walang application na inyong idinadaya ang inyong sarili. Gayahin natin sa Apostol Pablo, no? Praying for his brethren, no? Na kahit hindi niya pa sila nag-meet in person. So, kilalanin natin. Paano mo may pagpipray ang kapatid kung hindi mo kilala? Kaya mga igipon, kilalanin natin mga kapatid. Diba? Hindi lang kilala sa pangalan, kundi kilala, alam mo, diba? Kinakamusta mo, ano na, ganyan. Ina-encourage, yan. So, ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Ang kalooban ng Diyos sa iyo ay mag-grow, mag-bear ng fruits,
manatiling matatag hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Sabihin mo sa ikatabi, I love you with the love of the Lord. Hindi po tayo po tumayo.